So, magandang araw mga boss, no? Ito yung aking first content sa vlog na ito regarding sa freshwater lobster, yung tinatawag nilang crayfish. So, first time ko mag-alaga nito, kaya ginawang ko siya ng content na sana ay makatulong rin sa mga taong katulad ko na gustong mag-alaga ng crayfish. So, yung breed nito ay yung Australian Red Claw or ERC na tinatawag nila. Hindi lang siya masabi nating pampalipas oras or pampatanggal stress. So pwede rin natin siyang magiging source of income, no? Dahil napakamahal ng kilo nito pag naparami natin. Ang kagandahan lang nito ay hindi siya nangailangan ng malaking space. Pwede lang kahit dyan sa ating mga gilid-gilid ng bahay. Pwede tayong gumawa ng mga trapan, yung trapal, mga sirang ref na pwede nating malagyan ng tubig. Kasi hindi naman siya nangailangan ng marami talagang tubig. So, umpisa na natin. Let's go. Welcome to my channel, Idea Mo TV. So, yan mga boss. Ito na yung binili kong trio na ERC. So, may pa sobra pa siyang may binigay sa atin na dalawang isda tapos snail kasi kailangan rin daw natin sa pan dito. So yan, nasa 3 months old ang tatlong ito. Testingin natin kung kaya nating magbuhay na ganito. Sana maparami ko ito. May dahon siya at konting tubig para sa pagtransport. Ngayon, andito tayo sa Barangay Balagtasin, First San Jose. So nasa 30 minutes lang ng biyahe. Nasa Batangas City tayo. So doon natin to i-start na padamihin. So subaybayan natin to para makatulong rin sa ating mga manonood na gusto rin mag-alaga ng ERC, itong Australian Red Claw, no? So tara, biyahe na tayo at medyo hapon na. So pagdating doon sa bahay na lang uli magre-record. So ngayon dito na tayo sa bahay, ano. Ang sabi ng aking pinagbilhan, palutang ko lang daw muna siya sa tubig ng aquarium. So yun ang ginawa ko. Ngayon nilagay ko muna siya dito sa may tubig ng aquarium, pero hindi ko pa siya nilagyan ng tubig doon sa kanyang box na pinaglagyan. So maya siguro mga after 15 minutes lalagyan natin ng tubig yun para makapag-adjust siya. So ang purpose ng pinapa-adjust natin sa temperature ay para hindi siya mabigla, no? Kasi magkaibang temperatura ng pinanggalingan niya at sa ngayon. Pero yung snail ko at yung isda binitawan ko na agad. Kasi ano lang naman yan siya dyan, additional lang siya dyan na sabi doon, yan yung maglilinis ng mga tira-tirang pagkain yung snail at ang isda. So may mga benefits rin ang ERC dyan pagdating sa isda at snail, no? So sa sunod siguro na vlog ko ay isasama ko na kung ano yung mga benefits na sinabi sa akin dyan. Sa ngayon, maya lalagyan natin ng tubig yung box na yan, pautay-utay hanggang sa ma-adapt niya yung temperature ng tubig dito sa aquarium bago natin siya tuluyang bitawan dyan. So mga after 30 minutes to 45 minutes pwede natin siyang bitawan. So isang tip ko lang rin, no, bago tayo bumili ng mga ganitong ERC ay kailangan rin natin munang mag-research ng kunti maliban sa tip na binibigay ng ating bibilhan, kasi kadalasan naman sa nakikita ko bago magbenta ang mga naunang nag-aalaga ng mga ganito sa kanilang mga mamimili, nagbibigay rin naman sila ng tip kung paano yung mga simpleng paraan sa pag-aalaga. So maliban doon, dapat din natin mag-research para bago pa tayo bumili ay alam na rin natin yung ating i-prepare at kung ano yung mga pwede nating gawin pag makabili na tayo ng ating ERC.
Kaya bago ako nagdesisyon na bumili na ng isang trio, ay prepare ko muna yung aquarium, aerator, at yung mga PVC na kailangan nila, mga hides. So yung kailangan lang naman nila na for the trio lang. So yan mga boss, habang nag-aantay tayo ng adjustment ng temperature, i-prepare na rin natin yung mga hides nya para mamaya paglagay natin ay naka-prepare na yung kanyang mga hides na PVC. So after 20 minutes mga boss, ito na yung pangalawa kong dagdag ng tubig. So damihan natin ng konti para ma-intro na sila sa paparaming tubig na ilalagay natin. So yan yung aking aerator na binili. Bago po yan, binili ko lang sa pet shop, halagang 400 plus. So maganda siya, malakas, the best siya para sa aquarium na ito, sa size ng aquarium na to. So nasa 40 minutes na siguro, dagdagan uli natin ng mas maraming tubig. So papalubugin ko siya ng konti, lalagpas ng konti ang tubig sa kanila para mamaya ay ilalagay na natin, bubuksan na natin at ilalagay na sa aquarium. So ito na yung mas maraming tubig na ilalagay ko, antayin natin. Buhay na sila, maliksi na, kumbaga parang nakaka-adjust na sila. Kung obserbahan mo ay talaga nakaka-adjust na. So bibitawan na natin sa ating aquarium, ang sabi sa akin nasa 30 minutes lang na adjustment dapat, pero nanigurado ako kasi first timer ko, baka mamatay. So halos isang oras siya, na palutang-lutang dyan sa taas. So nakikita ko naman na maliksi na, okay naman, okay ito. Lapat na lapat talaga yung pagkakatakip ng lalagyan niya. So yan, liliksi, kitang-kitang buhay na buhay. So may dahon siya, so additional na rin siguro yan para pampalamig siguro sa kanya, kasi malamig ang dahon, mainit kasi sa biyahe. Yan na, okay, buhay na buhay. Okay, ang ganda, so sana maparami ko ito. So abangan ninyo ang next na update ko dito sa sa tatlong ito. Mag-update uli ako para masundan ng ating mga manonood, at sana makatulong rin ito sa mga first timer na katulad ko. Yun, sumiksik na siya, mag-hide na agad. So yung lalaki ata ito, lalaki. So ito mga boss, nag-prepare din ako ng ng dahon ng saging, kasi based doon sa mga napanood ko sa YouTube, kailangan din nila ng mga ganito may dahon ng saging na tuyo. Ito hinugasan ko lang para malinis, then additional hides na rin nila ito. Hindi naman siya siguro makaka-apekto sa kasi okay naman sa mga napanood ko, at wala namang epekto sa kanila. Additional hides lang kung sakali. Additional tip pala mga boss, ang mga ito pala ay pwedeng umakyat sa taas para tumakas, dumadaan dyan sa mga hose na pwede nilang pag-aakyatan gamit yung mga sipit. So kaya ang ginawan ko siya ng takip para hindi siya makatakas kung sakali man dadaan doon sa hose. So ginawan ko lang siya ng temporary na takip, papalitan ko na lang bukas at ngayon gabi na. Pagkatapos ngayon lagyan natin ng kunting pagkain. Ito yung Integra 3000 na bago pa ako nagdesisyong bumili ay nag-prepare na rin ako nito base doon sa nakita ko sa YouTube na pwede rin siyang ipakain dahil isa siya sa high protein, then sinking pellet siya. So mga lumulubog, pwede siyang kainin ng ating ERC.
no? So gabi na, lagyan lang natin ng konti kasi baka hindi rin kakain ng marami. Pero advice sa akin nung pinanggalingan ng ERC na ito ay pito ang ipapakain sa kanila kasi hindi pa siya gaanong malaki. Medyo alanganin niya pang basta-basta kainin. Pag pito kasi medyo maliliit lang siya, madali lang kainin. So bukas bibili tayo, papalitan natin ito. So yan mga boss, ang bilis ng adjustment niya. Naglabasan na sila. So lumabas sila nung makaramdam na nilagyan natin ng pagkain. Malakas pala yung pang-amoy nila pagdating sa ganito. Lalo na pag gabi, no? Ayan, no? Lumalabas mga boss. Okay mga boss, hanggang dito na lang muna yung pag-record ko sa mga cravings ko na ito. So sundan ninyo ang next na vlog ko. Update ako sa inyo para ma-share ko rin sa mga gustong mag-alaga ng mga ganito. Kung sa tingin ninyo mga boss nakatulong ang content kong ito, huwag natin kalimutang i-subscribe, share, like, and comment sa ibaba para madagdagan din ang aking kaalaman sa pag-alaga ng ERC. At hanggang dito na lang, hanggang sa muli. Maraming salamat.